You want to know this? I'll show you. This is the best fishing rod stand of all time na ginawa namin DIY. So shout out kay Martin Piñaranda, one of the Grandmaster of Landayan Anglers. Matagal na ito sa bahay. Akala ko nga nawala na dahil akala ko naiwan sa spot or tayo. Nakita natin to. So bigyan ko kayo ng idea or gusto ko lang ma-share kung ano yung idea nitong rod stand na ito. This is ganito yon mga master. So, ang material dito ay shock absorber ng motorcycle, no? Ito siya. And then ito surprise. Naka-screw in yan. Ito siya. Ito ay sa shock din yung inner part, yung pure steel, stainless steel. So ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ito nagiging rod stand. Okay? Una-una, yung ginawa natin dito sa dulo ay naghanap pa tayo ng bolts and nuts, no? And then winailed dito ni paring Martin yung nuts. Ayun. Yan na bolt ay winailed din dito sa dulo. Ayan. So ganito yon mga master. Ayan. Naka-screw in yan dyan. So, ipakita ko sa inyo, no? Ayan. Ito na yung kalabasan niya, mga master, oh. Ayan. Double purpose to. Ganito-ganito lang ito, pero mapapakinabangan mo ito sa fishing spot. Unang-una, may mga spot tayo na may mga aso, ahas, or ano. Pwede mo siya magiging pamalo. Ayan. See? Pwede mo siya maging pamalo sa mga aso or part of self-defense mo sa fishing spot. And then, isa pa, kung patulisin mo ito ng todo, yan, this is the biggest ice pick. Okay? Yan. Pang-struck mo ng... And then, kung sa mga spot naman kayo ng mga mamaw, mga huli nyo, pwede mo rin siyang pamalo. Yan. Para i-neutralize, para kuda, or ano man ang mga isda. Ayan, pamalo. Pak! Dito sa kabila, ganun din. Pak! Ayan. So, pag nakatayo na siya mga master, no? Pag nakatayo na siya, bigyan ko kayo ng sample. Ito yung fishing rod natin. Kasyang-kasya yan mga master. Ayan po. Ayan. And then, fish on ka na. This is the best for bait and weight. Ayan. Itusok mo siya ng hanggang dito or ano. And then, ready to go ka na. So, tuwang-tuwa ako dito sa ginawa ni paring Martin. Actually, matagal na. Nag-usap kami noon na pare, i-invento tayo ng pinakamagandang fishing rod stand. Kasi nga, mahilig kayo sa dagat or ano. Siguro mga 6 years or 7 years ago na nangyari yun. So, ngayon ko lang kasi nakita. So, gusto ko lang din naman i-share sa inyo kung paano gawin at saka share of knowledge sa ating mga angler, no? Kailangan natin mag-share, no, di ba? So mag-retire ka man sa fishing, marami kang na-i-share sa mga kapwa mo angler na maganda, no? Mostly kasi may mga tutorials lalo na sa fishing na minsan hindi ko rin masasabi na ano, minsan hindi maganda sa ibang mga angler, hindi match, no? Hindi match ang bawat isa. So, ganun po mga master, no? Yan na. Ugot. And then, para iligpit mo na siya, itago, or after fishing, dito mo naman sa ilagay. Yan. Yan. Screw mo rin siya ulit, pabalik. Ito lang hindi niya lulusot yung ano. Nilagyan lang natin ng grasa kasi matagal ko na itong ano eh. Matagal to na wala sa akin, buti nag-general cleaning tayo, nakita ko. So naisipan ko na i-vlog ito para magiging informative, no? The best to mga master, sa akin lang.
Marami tayong nakikitang mga rod stand, no, mahaba, very bulky, lalo na kung naka-motorcycle ka lang. So, ito yung the best, very portable, at saka suksok mo lang to sa backpack mo, okay na. No? Ang kagustuhan ko dito, part siya ng iyong self-defense. Okay? So, thank you, Martin Piñaranda, sa knowledge na shinare mo, tinano din natin nung nasa shop ka pa. So, Martin is one of the grandmaster sa Landayan Anglers. At he is chief mechanic. Kaya marami siyang tools, marami siyang machine na makagawa ng ganito. So, marami din tayong mga rod stand nakikita sa mga kapwa angler natin na matatangkad, mahahaba, and then yun lang talagang purpose niya. Rod stand lang talaga. So, ito kasi, all purpose, marami mo siyang gagawin. Marami kang magagawa sa ganitong klaseng rod stand. Kasi minsan may mga spot na medyo risky, delikado, may aso, ahas, saka kung ano-ano pa, mga bad elements, yan. Pwede mo magiging self-defense. Okay? Tutuwa ko dito mga master. This is the best fishing rod stand na nakikita ko. DIY. Galing ng utak. Nung ginawa to ni Paring Martin ay talagang actually dalawa to. Yung isa hindi ko na nakita kung nasaan. Baka naibigay ko na rin sa tropa. Napakaganda mga master. Mga master, maraming salamat sa pagpanood. Maraming salamat sa mga anglers na minsan ay nakagagawa din tayo ng mga leksyon, mga aral, at mga ideas din, no? Actually, just continue researching, continue an error, doon ka magiging magaling, doon ka magiging aasa sa Google, sa mga kasi iba yung aral sa Google, iba yung aral ng by the book, iba yung aral ng actual, no? Minsan nga, kakantsawan ka na, bakit yan ang gamit mo? Bakit yan ang setup mo? Paano lang yan? UL lang yan dyan katapat. Yun ang hindi nila alam kasi you have to study first the spot. Tingnan mo muna yung spot. Ano ba maganda dito? Ano ba mga sabit o mga kung ano-ano pa na mga hindrances at sa mga consequences na dapat mangyari. So, ganun. Mga master, so fishing, iba kasi they make it very complicating. No? Mga tutorials ng iba, complicating talaga. Hindi naman natin sinisiraan mga dyan ng iba mga angler, pero minsan ginagawa nilang very complicated na yung fishing. Should be happiness, enjoyment lang. Maging mag-i-enjoy ka. No? Mostly sa mga fishing tutorials, doon mo matutagpuan ang mararaming magagaling. Mga buzzers, mga kung ano-ano, mga comment. Doon mo mai-practice. Doon ka matututo sa mga comments nila. No? And then ang gagawin mo naman, mag-search ka ng maganda kung ano ang magiging mas the best path. Okay? So yun mga master, fish on and I love you all.